Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Hello, Jason, kamusta ka? Yes, hello. Magandang umaga dito sa Pilipinas, magandang tanghali or magandang gabi saan man kayong panig ng mundo. I'm okay na, Mama Sam, pero hopefully makaligo na ako kasi galing ako sa natagtag ako sa biyahe. Natagtag ako sa biyahe, kaya ayun, medyo masama din yung panahon, kaya nagkaroon ako ng trangkaso kahapon. Pero hopefully maging okay din siya. Ayan, ano pa rin yung mata ko, nangungulumata pa rin ako. Get well soon. So, Yeah, thank you ko naman. yan, nakaka-relate ako dyan kasi 2 weeks ago nyata, nagkanyan din ako, sipon. Grabe, nabot Yeah. ako ng 2 linggo na alam mo yun, na parang nakakaloka. Ayoko pa naman na may ganyan-ganyan. Magkaparehas pa tayo ngayon ng kulay. Oh. Nakakaloka, hindi na putak to, ha? So ito nga, maraming salamat sa pagbisita mo ulit dito sa channel ko. Yes, sabi ko, of course, ikaw pa ba? Mukhang hindi busy. Go nga. Paano maging busy? Nalagnat, tahimik ang mundo, di ba? Go! Okay. So ito nga, kagahapon nga, may mga chika nga, ito na, ang Miss Aura International. Starting na sila, nag-arrive sa Turkey yesterday until ang coronation ng Miss Aura ay sa 29. Anong tingin mo kay Chris Go sa ating pambato? Wala. Walang oras. Charot lang. Wala akong nararamdaman sa kanya, Mama Sam. Parang pinulot lang siya kung saan-saan. Parang wala siyang basis pa rin. Nakita ko nga sa yung latest pictures niya. Adi okay lang. Maganda naman siya sa picture, pero in motion kasi, Mama Sam, parang parang kamukha siya ni Tracy McGrady. Sa motion, maganda din mga picture niya. Si Tracy McGrady ba? Tama ba? Basta si McGrady, may kamukha siyang beauty queen before. Ayun, maganda naman siya. Kaya nakita ko yung ibang contestant kasi sa Miss Aura, lalo na yung mga ibang mga European and mga Latina, at saka si Indonesia. Bongga si Indonesia, ha, in fairness doon sa Miss Aura. Wala lang, di ko lang nakikita na panalunin si Miss Philippines. Para kasing wala siyang fan base. Walang sumusupport. Yung support lang, meron lang yung team niya lang siguro. Parang gano'n, parang kulang sa ano ba tawag dito? Publicity. Kaya walang masyadong sumupport sa kanya. Tapos the pageant is ngayon na agad. Pero hoping for the best kay Miss Philippines. Hindi ko naman siya gina-judge na wala na siyang panalo. Pero nakita ko kasi nung nakita ko yung mga pictures niya, maganda. Pero nung nakita ko siya in motion, hindi. So okay lang. So push na lang natin yan. Nakakaloka ka naman kay Chris Go. Ako parang kasi 'di ba nanalo siya sa Miss Aura. Ano kasi 'yon, parang wala talagang publicity makukuha kasi baguhan si Chris Go. Kumbaga parang kai-start lang niya sa tawag dito, start niya sa pageant, kumbaga. So, ganyan din yung mangyayari sa mga iba nating mga candidates katulad ng Miss Grand. Kung kukuha sila sa mga probinsya na mga kandidata, syempre mawawala na dito yung parang, kasi nasanay tayo yung katulad sa Binibining Pilipinas, sa Miss Universe Philippines na ang mga candidates return. Halimbawa, isang kandidata, lumaban siya this year, hindi siya nanalo. So magbabalik siya next year. So para pagbabalik niya, kilala na yung pangalan kasi siyempre may publicity na. Pero kung iisipin mo, katulad ni Beatrice Luigi Gomez, kilala siya sa pumapageant sa Cebu, pero hindi pa siya sumasali sa national pageant sa atin. So first time niya sa Miss Universe Philippines nanalo. Like Rabia Mateo, ganun din, hindi naman siya kilala. So, sumali sa Miss Iloilo. Tapos, ayan, lumaban sa Kumbaga talagang makukulangan ka sa mga ipinapakita nila na paghahanda, makukulangan ka kasi hindi mo naman siya kilala. So, magda-doubt ka kasi hindi mo naman nakita yung caliber na meron siya. Hindi katulad ng halimbawa, Samantha Bernardo, paulit-ulit na yan sa Binibining Pilipinas. Pag sumali siya sa international pageant o sumali siya sa kahit anong pageant, syempre, kilala na yung Samantha Bernardo. Kumbaga parang alam mo na yung caliber niyan, alam mong kabugera yan, ganon.
Yeah. Yun na naman talaga yung mga basis. Pag first timer kasi Mama Sam, yung beauty queen, parang huyo, parang mga ganun yung eksena ng mga fans, lalo na ako. Tapos Oo. ay lalo na yung hindi pa nakikilala, napapahuyo ka na lang. Tapos bigla na siyang inappoint sa sa international pageant, nakakaloka. Ha? Sabi Hindi ko, naman siya parang in-appoint. Nanalo naman siya sa Miss Aura Philippines. Nagkaroon sila ng Philippines. Oh. pageant. Kaya lang, yung Miss Aura Philippines kasi, ang may pagkukulang dito, yung Miss Aura Philippines na kulang sila sa publicity talaga. Hindi sila Yeah. kumbaga, parang kulang sila sa ingay, kulang sa suporta ng mga Pilipino. Kumbaga, parang, oo nga naman, hindi mo nga naman siya makikilala talaga kung siya yung nanalo. Tapos syempre naghahanda siya, hindi mo naman makikita yung paghahandang ginawa niya kasi wala namang ingay. So yon. Pero kung ako Oo, yung tatanungin mo, mag-base ka sa beauty na meron siya, ang nakita ko naman sa kanya, actually na-amaze ako kasi parang she's a very Filipino beauty, na Oriental beauty, na alam mo yon yung gandang Pilipina talaga. Tapos dadalhin mo siya sa international pageant. So, syempre, nandoon, naniniwala kasi ako na ang Pilipina kasi may tinatawag tayo na world-class beauty. Na kapag dinala mo to sa international pageant, mag-shine at mag-shine, lalo na kung marunong namang maglakad si girl, tapos marunong namang mag-ayos si girl, meron namang ibubugay yung mga materials niya. So, possible na pwedeng manalo, lalo na kung marunong din magsalita. So, yung paandar ni Chris kahapon, nung isang araw, na pumunta pa siya yata sa Luneta para kumanta ng Bayang Magiliw, na proud ako sa kanya, nangilabot ako. Sabi ko, sayang, kulang to sa publicity. But ang napansin ko sa kanya, ano lang siya, maliit, hindi siya katangkada, na katulad ng mga ibang kandidata natin na inilalaban sa international pageant. But kung beauty yung pag-uusapan, I think ang i-offer niya sa Miss Aura International, yung beauty ng Pilipina. Pero kasi, hindi lang naman to beauty, kailangan din caliber din talaga si girl. So yun yung aabangan natin kung marunong ba siya maglakad, marunong ba itong kumataw. Communication skills hindi naman masyado importante sa Miss Aura. Ang kailangan doon marunong umora. yes. Yes. Kung sa bagay Mama Sam, walang masyadong bearing yung communication skills. Siguro naghahanap lang talaga yung Miss Aura International ng kanilang ano ba tawag dito, ng kanilang modelo or kayang magiging spokesperson. So, ano lang ako sa Miss Aura Philippines Mama Sam kasi libre naman yung mga vlogger na i-invite para i-promote yung pageant. Pero bakit hindi nila ginawa? Akala siguro nila may bayad. Kasi Hindi, siguro ayaw din naman ng mga, hindi kasi ganito yan eh. It's not only, kasi alam mo, ang invitation, madali lang naman yan. Kasi syempre yung iba din namang mga vlogger, busy tumuto. Kasi yung time na Miss Aura, parang ang kasabay nga nito, Miss Universe Philippines, kung hindi ako nagkakamali. So yung mga vlogger, mas talagang tutok sila sa Miss Universe Philippines more than naman kay Miss Aura. Ang mali lang ng budget ng Miss Aura, dapat hindi or Binibini Pilipinas niya yung sinabayan nila or basta isang malaking pageant sa atin. So sana hindi siya sumasabay ng kung ganito, halimbawa, September yung competition niya. So wala pa namang mga screening sa mga around January. Dapat magpa-pageant na siya ng January. Yung kumbaga parang wag siyang sasabay doon sa Binibining Pilipinas, sa Miss Universe Philippines, sa mga ayan, Miss katulad niya Grand, Miss halimbawa, Earth. Miss Grand Philippines. Ang ginawa ng Miss Grand Philippines after ng mga pageant, doon sila nagpa-pageant. So parang mali. Kasi kung late ka magpapapageant, yung mga girls na na mga kasasali lang sa Binibining Pilipinas, kasasali lang sa Miss Universe Philippines, kasasali lang sa Miss Earth, kumbaga parang hindi naman kasi free yung pageant. Ano to, may bayad. Kumbaga parang gagastos. Alam mo yon, malaki yung nagagastos ng isang girls na sumasali sa isang beauty pageant. So, ayaw nilang sumali kasi syempre, kagasali ko lang sa Binibining Pilipinas. Kahit nalikwa ako sa Binibining Pilipinas, gusto ko man sumali sa Miss Grand Philippines. Dapat unahan niya na yon. Ayun dapat Yeah. yung dapat mauna na siya sa mga pageant na national pageant. Yes, dapat kasi ganun talaga Mama Sam. Hindi mo yung itatapat dahil sa competition, sa totoo lang competition talaga yung mga national pageant at wag mo siyang tatapatan kasi hindi ka pa
legendary, hindi ka pa malaki para tapatan yung isang malaking competition. At magsasuffer talaga yung pageant mo kung ganun yung yung purpose mo at saka kung ganun yung thinking mo na tapatan natin to Miss Universe Philippines skala nila. Mga ganun. Pero in reality, wala ka talagang panama doon kasi yung title itself is hindi interesting. Miss Aura. So, kaya gano'n. Kaya nga tayo Kaya nandito, Jaisel, to promote yung mga pageant na hindi nakikilala katulad nito, kaya Miss nga Or. Para ay kaya masuportahan, para kailangan malaman ng mga viewers natin, ayan na, may yes. Miss Aura na. So, tumutok sila doon sa Miss Aura International at masuportahan natin yung pambato natin na si Chris Go. So, ako naman, Yes. parang labang lang. Laban lang din at sana sa susunod may na sila o ano tawag dito, may rason na sila para magpa-pageant ang mas maaga para mapansin sila, lalong-lalo na yung Mama Sam, walang pageant season ng August, July, mga ganong level. Ay di magpa-pageant sila ng ganon para mapansin sila or kabugi nila kasi hindi naman ako di ba? Kasi yung mga vloggers, free naman sila, yung mga media, free lang naman sila, tapos i-invite mo sila, lalo na kung walang katapat na pageant. Pupuntahan nila kasi kailangan nila ng content. Sana ganun yung mindset ng organization ng Miss Aura Philippines kasi sayang din magpapadala kayo ng contestant tapos ipasupport ninyo sa Pilipino hindi nga nila kilala, hindi nila kung saan nila napulot, hindi nila kilala kung anong eksena, hindi nila alam kung anong ginawa, anong gown sinuot ng finals, bakit siya nanalo. So mahirap siya isuportahan ng Pilipino, mahirap i-please ang mga Pilipino. Hindi mahirap nga i-please ang mga Pilipino sa mga kilala na pag hindi nila bet, hindi nila susuportahan, yun pa kayang no way, nobody ka. Kaya ganun lang, Miss Aura, sana all. Sa susunod, magpa-pageant kayo nang hindi kasabay yung mga malalaking pageant, national pageant. Sige, ang sabi daw ng Miss Aura International, ng Miss Aura Philippines, sa next year daw, puntahan mo daw yung kanilang event. Total free Pupuntahan ko naman yung event. Pupuntahan ko yung event nila pag in-invite nila ako, pero hindi din. Sa birthday nga, hindi ako pumupunta. Charot lang. Ang akin lang, siguro try to understand pa din, guys. Kasi una, bago yung national pageant ng Miss Aura Philippines. So, hindi mo naman mabiblame. Kasi syempre, nakapokus sila doon sa pageant nila. Nakapokus sila doon sa mga girls. Kasi first time pa lang. Kung ikukumpara mo naman to sa Miss Universe Philippines, sa Binibining Pilipinas, na yan kumbaga mga bihasa na yung mga yan, mga kilalang mga na yan, pageant na yan. Kumbaga parang try to understand, is a baby. Kaya nga nag-i-start sila sa ganito, ilalaban nila si Chris Go, and then let's see. Ako nakikita ko dito, parang mas umingay yan. Ipanalo nila ang Philippines para magkaroon ng ingay sa Pilipinas na parang, oy, nanalo ang Philippines sa sa Miss Aura International. Miss Aura. And then, ayun na, doon na magkakaroon ng promotion yon. Saka, depende kasi talaga sa pageant. Maliit lang yung pageant ng Miss Aura Philippines. So, hindi mo, ang candidates nga lang nila yata dito, 12, ganon. At saka ano ba tawag dito? Nanalo na tayo nung 2021, di ba, Mama Sam? Sa Miss Aura. Appointed si Faith Garcia. Appointed siya. Tapos wala pang Miss Aura Philippines. Nagkaroon lang ng Miss Aura Philippines this year. As in this year. Siya yung sana nanalo sa national pageant. At sana yumabong pa para more national pageant, more chances of winning at saka more pageants to salihan ng mga girls. O di ba? Ang dami nating national pageant, umabot na yata sa 10. Parang ganito lang yan, Gator. Para lang yan vlog. Kapag bago ang vlog mo, hindi naman mapapansin ka agad-agad. So, kailangan talaga gumawa ka ng ingay. Para promotion, gano'n. So, gawa ng eksena. Gano'n. Ayun yung ginagawa natin. So, kay Chris Go kasi paandak na yung mga kandidatang kalaban niya. At good luck sa Miss Aura International. Sana masuportahan ng mga Pilipino ang pageant na yan. And then, eto na, mamaya na rin yung coronation dito sa sa Mr. International. At saka Mr. of Pilipinas. Thailand.
Alam mo talaga yung pinapain mo sa akin yung kahinaan ko, Mama Sam. Nakakainis ka. Tsaka ano naman I kasi like gusto ko. him. I like him Ako so din. much talaga, si Mr. Skyland. Very charming, very approach. Parang ano, ang ganda ng ano niya, ang ganda ng personality niya, lalo-lalo na makipag-mingle. Alam niya kung paano i-host at saka i-welcome yung mga contestant. Lalo na sa mga napapanood ko mga videos nila. Ang cute, parang welcoming siya na host sila ngayon. Tapos very attractive pa si Mr. Thailand. Ang masasabi ko sa kanya, possible talaga siya na runners-up or maging winner kasi kabog talaga ang personality. Tapos maganda din ang kanyang communication skills. Kaya I think papasok at aabot sa dulo si Mr. Thailand. Maliban na lang kung hindi magmaganda si Lebanon at saka si France at saka si Venezuela. Alam ko talaga yung choices eh. Ay nako, sinasabi ko sa iyo pag mag-isa siya ang laki-laki niya. Pero pag magsabay-sabay na sila, ang liit-liit niya. Pero okay lang, Mama Sam, nice naman yung body ni Mr. Thailand. Wag mo nang ipakita, Mama Sam, nakakainis ka. Nagugutom pa naman ako. Alam mo, ang gusto ko sa kanya, yung parang yung personality. Talagang Yeah. Parang at saka alam niya kung person. alam niya kung paano umaura. At alam Saka niya kung paano charming siya, no? Yeah, super charming, very charming. Yun talaga yung ano niya, yung edge niya doon sa mga iba. Super charming talaga ni Mr. Thailand. I agree. O, kamusta naman sa iyo yung national costume ni Venezuela? Ano nga yun, nakalimutan ko. Hindi ko napanood yung national costume event nila. Para maramdaman mo. Sarap, charot lang. Ang saya, maligaya, happy. Happy yung ano no, happy team ang Venezuela. Actually, nakikita ko talaga yung ano, yung corona din kay Venezuela. Bukod sa ano, sumasali na rin siya sa mga ibang ano mga pageant. Talagang pangabog din talaga siya ngayong year. At mukhang may chance na may ano niya. Kasi sabi niya doon sa interview niya, ano ba yon? Yung favorite beauty queen niya ay si Diana Mendoza. Sinabi niya yun, who is your favorite Miss Universe? Sabi niya, Diana Mendoza. At I'm so happy na nagko-compete ako dito sa Asia kasi si Diana Mendoza nanalo sa Asia. Hopefully daw manalo din siya sa sa Mr. International na sa Asia din ang venue. Ayun yung sinabi niya. Kaya ano, akalain mo 'di ba? Love na love niya yung mga alam niya at kilala niya yung mga previous Miss Universe at mga beauty queens. Kabugtong si Mr. Venezuela. Eto. Sino ba 'yan? Si Guinea, sino ba 'to? Ewan ko. Nakita ko lang ngayon, parang naisip lang kita. Comedy, yung mga skin with ano ba tamang term na sa kanila? Basta yung mga skin with color. Skin with color. Tama ba 'yon? Mas gusto ko si Mr. Nigeria sa lahat. Kasi nga very manly yung dating. The rest is okay lang. Parang lang kasi. Si Mr. Brazil, I like him. Nakita mo ba, Mama Sam, si Mr. Brazil na nakakaloka? Yes, syempre. O diba, ibang klase yung Mr. Brazil. Mr. Lebanon is super handsome. Mr. France, I love him. Grabe. Tapos si Mr. Cuba. Gusto ko yung dancing skills niya kasi sumayaw-sayaw sila ng mga Latin na song last night. Last night ba yun? Oo, last night ko lang kasi napanood. Sumayaw-sayaw sila ng mga Latin song lang. Kaya natuwa ako dun sa mga pa-eksena nila. So Puerto Rico ayaw din magpakabog yun. Yes, pero parang mukhang pag semi-finalist lang si Mr. Puerto Rico. Pero parang mas pasok sa banga si Thailand Venezuela talaga. Parang piling ko nagkalaban dito Venezuela and Thailand. Venezuela, Thailand, and Lebanon. I think si Lebanon yung grabe talaga yung taste niya. Pero kung pag tinutukan siya ng camera, perfection talaga yung mukha niya. Yung
the way na kumilo siya, very finesse. Hindi siya magulo, hindi siya ano lang siya. Normal lang siya. Unlike si Mr. Thailand na very bubbly personality, tapos ganun din si Venezuela, very confident. Si Mr. Lebanon, nandun yung confident, tapos very ano lang siya, shy type, mga ganun eksena ni Mr. Lebanon. I like him. Si Kuya, very strong, oh. Yes! Ano nga yung ano niya? Nakalimutan ko. Ano nga ning bansa siya? Basta sa lahat ng mga skin with color, Nigeria yung pinaka-bet ko. Pangarap mo to, di ba? Hindi na. Nasira na yung pangarap ko ng mga nakaraang ano. Aray ko. Sinira na nila yung pangarap ko. Hindi na ako nangangarap sa kanila. Na-disappoint ako. So, disappointment is the key. Pero hindi ka nga daw niya i-disappoint eh. Ay, tingnan natin. Magaling na dancer yan, Mama Sam. Yung ano, yung black na yan, magaling na dancer. Ay, yan si Mr. Nigeria, Mama Sam. Siya ba yan? Hindi ko alam. Wala kasing nakalagay na pangalan. Oh, wait lang. Punta na tayo dun sa ano, ngayon kasi nagsama-sama ngayon mga kandidata na sa ano sa Smile Train. Smile Train. Magbigay ka naman ng mga mo doon. Kung sino yung mga eksenadora, kung sino yung mga kahinadora, kung sino yung mga agaw-eksena, mga kabugyera, mga ayaw magpakabog, mga ganon. Napanood ko kasi yung Smile Train ng mga videos, kita-kita yung mga Latina na magkakamukha, no? Hindi ko alam kung wala talaga silang siya, hindi ko talaga sila makikilala. I don't know. Pero yung nangabog talaga sa akin, ito talagang si Venezuela. Oy, ang tangkad pala niya. Syempre nakita ko na siya in person before, Mama Sam, with Celeste Cortesi and Mexico. Mas maganda talaga siya noon, talaga. Pero nung nakalipas na ano siya, anong ba tawag doon? Parang umiba yung mukha. Tapos, nung Smile Train, gumanda siya uli. Gumanda siya uli sa paningin ko. Kasi, kinabog niya si Colombia for a bit. Kasi si Colombia, akala mo ang kabugera. Pero pagdating doon, parang hindi naman. Ang liit pa niya kay Venezuela. Maliit siya kay Venezuela. Karang talagang kumabog sa akin ng bonggang-bongga itong si Puerto Rico, si Venezuela. Dalawa silang nangangain ng aura ng nangangain ng aura ng mga katabi, nangangain ng eksena. Kumbaga, doon pa lang pinapakita nila na pang top 5 kaming dalawa. Wag na kayong umeksena. Last year, top 5 Puerto Rico and Venezuela. Ngayon, babalik kami. Parang ganun yung statement ng dalawang Latina girls doon sa sa event ng Smile Train. At sayang no, walang Asian. Siguro may ibang event yung Miss Universe organization sa mga Asian or sa European or sa African. Bakit mga Latinas lang ang invited? Ako, to be honest, syempre, kumbaga, paandar na yung mga kandidata. Kasi syempre, kita-kita sila. So, doon mo nakita yung mga personality talaga ng mga Latinas na pag nasa pageant sila, ang Smile Train kasi, di ba, parang advocacy to na... Yes. Sa mga bingot, anong tamang term? Sa clip palette, whatsoever, ano bang tamang term? Ayun, basta isa siyang magandang advocacy. Pero kasi naloka ako, yung mga kandidata kasi ng mga Latinas, parang silang dumating doon na kala mo Miss Universe na. Isa na nga sa mga paandar ang dating, itong si Venezuela. Alam mo si Venezuela, nakita ko sa kanya yung orahan ni Amelia Vega. Yes, I love it. Dinadaan-daan niya sa kindat. Pero kasi tiwala naman ako kay Venezuela na siya, very strong talaga sa competition na to. At parang feeling ko personality, pinakita niya, wow, sobrang dapat talaga siyang abangan sa Miss Universe. Si Puerto Rico, actually, talagang mula sa day 1 hanggang sa today, paandar talaga itong si Puerto Rico. Iba talaga yung essence kulang sa pansin, mga ganon. Parang siya, yung tipong lagi siyang kabog na kabog. Lagi siyang, parang... Ready na siya lumaban. Oo, gano'n. So, a little bit afraid kasi baka ayun yung ikaligwak niya
yung eksenang gano'n. Kasi parang hindi ko makita yung humbleness. Ang nakikita ko sa kanya is, no, beauty queen ako. I'm from Puerto Rico. Strong ako. Parang kasi ang pinipeg niya dito, she's the most strongest sa lahat ng Latinas. Latinas. Oh, ganun nga yung pinipeg niya. Hindi niya alam na kahit na strong ang appearance niya, mas maganda sa kanya si Dominican Republic. Si Charot lang. Colombia. Ano masabi mo kay Colombia? Si Colombia, nung sa pageant na, national pageant na, obviously na siya naman talaga yung winner. Kabog siya doon. Pero, nung nung smile train, parang nag-hold back siya, mamasa. Parang nauungusan siya ng ibang girls. Parang, ganun lang yung pakiramdam ko ha. Parang siya, na-overpowered siya ng mga ibang girls. Lalong-lalo na nung nakita ko na pala siya, maliit lang siya ikumpara sa iba. Ayun. Ako naman kay Colombia, medyo natakot ako para sa kanya. Kasi kung titignan mo siya sa Miss Colombia noon, parang ang very strong. Tapos, yung dumating siya dito, parang nakaka-proud kasi she's a mom, tapos ganun kaganda yung katawan niya. Ang tanong ko, sino kaya nag-aalaga ng anak niya ngayon? No? Baka yung asawa. Ang pogi ng asawa. Tapos ganun ka-strong yung beauty niya. Ang lang sa kanya, parang feeling ko yung styling niya, dapat medyo meron siyang mga, alam mo yun, another variety na style. Oo, para may maisip. Kasi kung ganun lang yung styling niya, baka malamon siya kaagad-agad. Yeah. Obviously naman nung nagsama-sama sila, mukhang nalamon talaga siya. Sa sash lang niya na Colombia, kaya napansin siya. Pero kung sama-sama yung mga girls, nalamon talaga siya. Kasi eksenadora kasi nga yung iba. Another mom beauty, Guatemala. Oh yes, ang ganda din ni Guatemala, very strong, pero mukhang kontrabida. Ako naman, para sa akin, parang mas gusto ko yung galawan niya more than kay Colombia. Kasi si Colombia, nakikipagsabayan talaga sa mga, yung katulad ni Peru, ni Puerto Rico, nakikipagsabayan talaga siya kay Venezuela, Puerto Rico. Pero kasi si Guatemala, alam niya kung kailan siya aariba, alam niya kung kailan siya eksena. I think nandoon na nagbe-behave siya kasi parang, syempre she's a mom. So, kailangan makita pa rin yung sophisticated, yung pagiging elegante, ayun. Yeah, siguro ganun yung pinoportray niya. At saka ganun naman talaga siguro yung personality. Dahil nanay na siya, iniingatan niya yung kanyang ang kanyang ang kanyang pangalan or whatsoever. Kaysa mag siya diyan, mag super ba tawag dito? Kaysa super emote siya diyan parang nanay ka, ba't hindi ka pumormal? Parang gano'n. Kaya siguro yung mga babash ng fans sa kanya. Ayun yung maganda kay Guatemala. Tapos ako, kanino ka pinaka natakot? Si Mexico, parang feeling ko, madali itong malalamon. Maganda si Mexico. Ang ganda, tangkad. Yes, nakita ko na yun kasi naman in person, si Mexico, lalo na si Venezuela. Natakot pa rin ako kay Mexico. Alam mo kung bakit, Mama Sam? Ganon din siya, very timid. Ganon din yung personality niya nung nandito siya sa Pilipinas noong 2018. Ano din siya, sa sulok lang, lang siya, behave lang. Ganon lang talaga siguro yung personality. Pero, when it comes sa beauty at saka yung sa talino, Mama Sam, sorry yung mga ibang Latinas, magaling talaga si Mexico. Ayun yung nakikita ko kay Mexico, magaling siya in terms of communication skills, yung beauty talagang palo. Pero kasi parang kung performance, ito kasi nagrampahan sila. Madaling mabasag yung niya, yung pasarela niya. Sumabay Actually, siya kay Mama Sam, siya, hindi siya strong. Pero nung sa Miss Earth, hindi rin naman siya strong, pero umabot siya sa top 4. Pero kasi hindi siya strong. Hindi naman Miss Universe. Iba yung Miss Earth, iba yung Miss Universe. May mga naliligwak nga na galing sa top 8 sa Miss Earth pero pagdating sa Miss Universe, wala din. Ito sa bagay. Pero kasi, I believe kasi, Gaisel, nasa girls kasi yan. It's not about galing niya sa Miss Earth. Nako, kumuda yan sa Miss Earth. Hindi ako naniniwala doon Ano nang yon profile nila na makakatulong sa kanila para mapaganda yung profile nila kasi nakarating sila sa dulo ng competition. At kung iisipin mo, kung ikaw yung organization na bakit ka nakarating sa dulo ng competition, ibig sabihin, quality girl ka.
So nandoon na. Pero kasi syempre, iba yung pageant ng Miss Earth, iba yung pageant ng Miss Universe. They are the strongest women na talagang nandoon yung confident sa sarili. So ngayon, pag dinala ka na sa Miss Universe, dapat daw kung paano ka tumayo, daw kung paano ka maglakad, paano ka makipag-usap, dapat nandoon talaga na makikita sa iyo yung pagiging complete package mo. So ngayon, kung tipong dito pa lang sa pasarela ay naliligwa ka na ng mga ibang girls kasi iba yung kalaban mo doon sa sa Miss Earth, iba Miss yung Earth. kalaban mo dito sa maybe Miss ang Miss Earth Universe. hindi naman nila kino-consider yung kung sino yung pinakamagaling talaga maglakad, maaari ang kino-consider nila kung sino yung pinakamagaling magsalita. Pero kasi dito sa Miss Universe, it's not only about magaling magsalita. Kasi kung magaling magsalita, mayroong mga lawyer, may mga doctor, pero hindi naman sila napapapasok sa semifinals, hindi sila nananalo. For sure, confident din sila at magaling din sila magsalita. Kaya lang kasi, titignan din ng Miss Universe yung caliber ng kandidata, the way kung paano niya i-present yung sarili niya. Eh kung tahimik ka lang at medyo nahihiya ka or medyo parang ka lang, eto pa nga lang sa isang simplihan na nalamon ka na. Event. Ang suggestion ko dyan, siguro, she need to train more kung saan siya Yes. mahina. Yeah. At nakita naman siguro Mama Sam ni Lupita Jones yung eksena na nilamon siya ng buo ng mga katabi. Hindi yun pakakabog. Kasi palagay Lupita natin, Jones pa ba? sinasabi mo, magaling siya sa kudaan, Mama Sam, the way kung paano siya magsalita o pumasok siya sa semifinals. Kaya lang kasi sa semifinals, hindi naman kudaan agad. Doon tayo sa performance level, titignan yung performance level ng kandidata. Eh kung ganun siya, dinala mo na siya ng ibang kandidata. True. Kaya siguro matagal pa naman, 2 buwan pa, I think, bago sila sumala. Ay, isang buwan na lang pa. Sa Miami, wasting time na yon. Kumbaga parang hindi na yun para, kumbaga parang kung babalik ka after a week, so syempre October na, mag-i-impake pa yan, mag-aayos pa sila kumbaga dapat ako kasi sa isang kandidata, kung halimbawa sa national pageant, example, Michelle D, ang sinasabi, marunong magsalita si Michelle D, maganda yung advocacy ni Michelle D. Pero, dapat mag-focus din siya sa kanyang pasarela. Dapat doon talaga. Kasi syempre, kung sasabi ka, kasi ako nakikita ko kasi kay Michelle D, kung ganda, may ganda. Yung iba yung ganda niya very oriental beauty na kapag dinikit mo sa mga Latina, kayang sumabay yung beauty ng Michelle D. Oo, mag-stand out. Kasi yung color, yung, alam mo, yung unique looks, ganon. Tapos, plus, kaya lang, syempre, kailangan pa rin ni Michelle D na mag-improve kung paano gumalaw. Kasi minsan meron siyang mga awkward moment na, alam mo yon, yung kapag may mga awkward pose siya, may mga awkward na galawan. So, dapat ayun yung matanggal niya. Kasi, syempre, ang mga Latina, they are perfect kasi pagdating sa mga galawang ganito. Yes. Si Mexico, I think ayun din yung kailangan niyang pagtuunan ng pansin. So may time pa naman siya, at least 2 weeks. Siguro kailangan niya ma-improve yung lakad niya. Ayan, paborito siya ni Osmel. Bakit hindi magturo si Osmel sa kanya? Kung sa bagay, no? Di ba? Si Mexico, siguro, hindi ko alam kung anong eksena, kung yun na ba talaga yan. Pero maganda naman yung performance niya doon sa Miss Universe Mexico. Kabog naman yung pasarela. Pero nung nagsama-sama sila, mukhang nilamon talaga siya ng buo. To be honest, kahit na maganda siya at matangkad, nilamon talaga siya ng buo ng ibang Latina. So, alam naman ni Lupita Jones kung paano ipanalo yung girls niya. Kasi sa panahon niya, marami naman siyang napa-Miss Universe. 2. So, tingnan natin si Miss Universe kasi nung nakita siguro aware din si Lupita Jones na nilamon ng buong-buo si Mexico ng ibang mga Latina girls. So, alam niya na kung anong gagawin dyan. Mag-train talaga ng bonggang-bongga lalo na sa galawan, sa pasarela. Kasi nga, napag-iiwanan yung Mexico. Pero sa ganda, wala tayong problema. Ayan, guys. Di ba? Kahit matangkad si Mexico, mukhang ang weak-weak niya. Paano ba naman si Venezuela? Hindi. Ako may thought ako dito. I think si Puerto Rico,
ano siya, confident talaga siya sa sarili niya. Yung lakad Yes. niya, Alam yung niyang kanya. bongga siya. Hindi siya ganun katangkadan. Pitit siya eh. Pero alam niya sa sarili niya kung paano niya ipipresent. At ayun yung sinasabi ni Arbuni na dapat you know yourself talaga. So, Yes. parang tingin ko, the way kung paano siya maglakad, hindi siya naaalarma kung kasabay ko si ganito, kasabay ko sa ganyan. Kasi kumpiyansa siya. Kaya lang natatakot ako sa kanya. Minsan, yung pagiging overkumpiyansa niya, baka yun yung makaligwak sa kanya kasi magmukhang mayabang. Mm-hmm. Yes. And then, Tama. si Venezuela naman, sa totoo lang, ano siya, yung laban na parang, alam mo yun, lumalaban. Pero, alam mo yung mga ganito kasing mga laban na laban, ito yung mga nati-thank you, girl. Mama, sa may ano lang ako sa inyo, may ano lang ako dyan. Dati kasi nung 2018, laban na laban din yan. Tapos yung mga hindi laban na laban sila, Vietnam, sila Celeste, kasi ano lang sila, behave lang sila. Pero hanggang top 8 lang si Venezuela kasi nga laban na laban. Sa totoo lang. Pero isa sa mga kinakatakutan ko dito sa pageant, sa mga Latinas talagang ito talaga medyo yung nakita ko siya, sabi ko ay mukhang talaga nakakatakot to. Si Nicaragua. Yeah, hindi siya yung pinakabonggang mukha, yung pinakamaganda. Pero mamasam, when it comes talaga sa performance, talagang kakabog siya. At alam niya kung paano siya mag-stand out sa iba. Kasi yung look niya na short hair siya, tapos siya lang kasi yung parang hindi kamukha eh. Magkakahawig kasi sila lahat. Tapos siya, si Nicaragua lang yung naiiba. Parang may Asian look siya na something like that. Kaya nakakatuwa. Nakakatuwa si Miss Nicaragua. Pupunta siya ng yung nakikita kong strongest candidate sa lahat ng mga Latinas. Feeling ko tataas na yung ranking ni Nicaragua sa akin sa bukas sa aking second prediction. Si Venezuela, in terms of beauty, maganda. Pero parang feeling ko, yung mga ganito, feeling ko isa to sa mga nakikipaglaro. But she have to be careful kasi parang feeling ko may attitude. Ay! Sinabi mo pa. Charot lang! Kaya nga naligwa kayo sa Miss Isa pa Earth. sa mga nakikita ko maganda si Mexico. Kasi si Mexico maganda talaga si Mexico, Mama Sam. Wow. Promise. Kailangan siya talaga pinakamaganda. Parang kaya ng Mexico ngayon manalo sa Miss Universe. Yes, sa type ng beauty niya, maganda talaga siya, Mama Sam. Parang siya, napakaganda niya. Then, parang feeling ko kakabog din ang Venezuela. True, correct yan. Si Colombia mukhang mababa na yung self-esteem niya. Parang nawala na yung confident nung nagsama-sama sila. Si Puerto Rico, isa to sa mga parang nakikita mo talaga na pwedeng ito yung magugulat ka, baka ma-El Tocuyo. Pero pwedeng hindi din. Malakas din naman yung chance na hindi. Kumbaga parang, kasi yung siya, yung laban na laban talaga. Yun nandoon siya na very strong sa Puerto Rico. Strongest. Yes. Ganon talaga yung aura niya eh. Kumbaga, alam niya kasi yung sarili niya, alam niyang ilaban. So kahit na medyo maliit nga lang siya, talagang nilalaban pa rin niya talaga yung sarili niya. Piling ko si Nicaragua, malayo yung mararating. Yes, I think din, Mama Sam, na si Nicaragua. Yung mukha niya, pareha sila ng mata ni Michelle D. Oo, pareha sila ng mata ni Michelle D, Mama Sam. Yung may pagkachinita na Latina, si Nicaragua. Maliit. Tapos, pero mas maganda siya before, nung sumali siya sa Miss World. Si Puerto Rico, sa totoo lang, nakakatakot din. Sa totoo lang, ang very ni Puerto Rico, ang lakas. Captivating yung kailangan niyang kailangan niyang mag-ingat sa galawan niya kasi parang feeling ko baka mamaya yung mga kalaban niya may baon pagdating sa Miss Universe. Ayan yung mga nakasabayan niya dyan. Oo, tapos napaghandaan. Kasi siya parang eto na yung looks niya eh. Tingnan mo, parang bigay na yung looks niya. Kumbaga parang the pageant is now. Ganon. Yes. So ngayon, syempre malayo pa yung Miss Universe. Parang isang buwan pa yung hinintay nila. Sana nag-prepared pa siya for
wag mo na siyang laban na laban. Kumbaga parang sana nireserba niya. Kasi kung wala na siyang i-reserva, ito na talaga yung pinakita niya. Parang feeling ko wala. Maaano siya. Parang mako-Colombia siya nung nakaraang taon. Ganon. Parang ganun nga, no? Hanggang Kasi top parang 16 ano lang. siya eh. Parang kung isipin mo, parang hindi pa naman pageant to. Isa lang tong activity na parang nagpo-promote sila ng smile train. Di ba? So sana Yes. medyo hindi ka muna Hold back. nagpasabog. Oo, Oo. nag-hold back Siya muna kasi siya. pasabog na from day one, talagang pasabog na siya sa wardrobe, talagang ayaw yung magpakabog, as in talagang performance, makeup, styling, no. So nakakatakot kasi baka mamaya pagdating sa Miss Universe, wala ka na palang ibibigay na styling kasi yan na yun nakita sa'yo. Yes. At saka, napansin mo, Mama Sam, wala siyang ibang styling. Still na ganyan. Big hair O and hindi, curly-curly. you can don't underestimate her kasi may nakita akong pictures niya na short hair siya, mas bongga siya sa ganon. Dahil, no, tingnan Marunong natin ang talaga siya, marunong siya, alam niya yung laro. Pero kasi parang gigil na gigil. Ganon. yeah, give na give. Game na game talaga yung laban. Si Kasi yun yung Nicaragua, parang feeling ko medyo malayo ang mararating ni Nicaragua kasi parang, alam mo yun, she's a very strongest. at saka matangkad, magaling din siya umaura. I don't know her ano lang talaga, capability doon sa ano advocacy and speaking skills niya kasi mukhang hindi ko pa siya narinig mag ano yung mga ano ba tawag di speech. O di ba, ang bongga ni Nicaragua. Yes, ang ganda ni Nicaragua. Kaya parang feeling ko si Nicaragua ang isa sa mga makikipaglaro talaga sa competition na to. And then, hindi pumunta hindi pumunta si El Dominican Salvador. Republic. Yes, hindi na pumunta si Dominican Republic. Wala rin si Chile. Nandun ba si Chile, Mama Sam, nakita mo? Hindi ko pa Pero si Colombia saka si Guatemala, parehas tong mom. Parang mas besto Yeah. si Guatemala. Yeah, mas matangka din. Hindi kasi si Colombia kasi parang yung beauty niya kasi parang hanggang doon na lang. Parang wala nang isasagat, Wala nang wala nang i-level up. mm-hmm. Madali siyang malamon. Nung sa national pageant nila, parang ang strong-strong niya talaga, promise. Pero nung nakasama niya na yung mga Latinas, parang naano siya. Naiksinahan lang siya ng very right, parang nawala na yung ano niya. Okay, so si Venezuela para siyang si Edmar Martinez. True. Parang may ano, di Amelia Vega, mga gano'n. Ang tangka din kasi. Mm-hmm. Basta ganon yung beauty niya. Si Mexico, medyo natatakot lang ako kasi parang, alam mo yun, maganda siya pero parang kulang sa spicy, ganon. Yeah. Tingnan natin yung mga pa-eksena, kung paano siya gagalaw o kung paano na siya aatake sa competition, si Mexico. Kasi when it comes sa beauty talaga, pangabog talaga siya. Pero syempre, bukod dito, ito kasi si si Antonio Porcel ang isa sa mga pinakamaingay na kandidata na parang siya talaga yung Pero tingin mo, makakabog siya ng mga Latina? Kung hindi siya magbago ng atake, mga Masam, kakabugin talaga siya ng mga Latinas. Kasi performers kasi yung mga Latinas when it comes sa stage. So kung hindi siya magbabago ng atake, talagang kakabugin talaga siya ng bonggang-bongga. Feeling ko ito yung reyna na parang hindi makakakuha ng corona. Nakakaloka. The statement ba yan? Kasi kapag tinanggal pag tinanggalan mo na siya ng makeup, hindi siya ganun kaganda. Nakita ko na siya closer to closer as in talagang face to face. As in, yung picture na nailabas ko, yung talaga. Pag ganun talaga yung malapitan na siya, yung wala siya on stage. Maganda siya kapag may makeup, yung pack makeup talaga, full makeup kung tawagin. Maganda talaga siya, gumaganda siya.
Pero minsan kasi ang nararamdaman ko sa kanya, hindi siya gano'n ka-confident. Mhm. Yung kumpiyansa, magaling lang siya magsalita, pero yung kumpiyansa niya sa sarili niya, parang lagi siyang may doubt. At sana hindi yun makita ng organization kung gusto niyang manalo. Nakikita nga ng mga normal na tao sa organization pa. O sa bagay. So tingnan na Pero lang ang natin maganda kung kasi sa kanya, the way kung paano siya magsalita, yun talaga kabog. Para siyang nakita ko na si Puerto Rico noong 2018, ganon siya. Yung parang ando doon yung ando doon yung Si Kiara Ortega. na parang lagi siyang may hold back. Mm-hmm. Kung sa bagay, maganda sana kaya lang Magsalita, ang swerte ni Thailand kapag nakarating siya sa top 5 kasi parang feeling ko pag nakarating na siya sa top 5, papasok. Ang feeling ko naman si Thailand naman, ayun lang nakakatakot kasi baka ma-elbow ng ibang Latinas. Baka masipa yes. siya kaagad ng bongga-bongga. Kaya lang, pag iisipin mo naman na gagamitin yung mga materials, parang feeling mo naman papalo. Saka yung personality kasi ni Antonia, ayun din isa sa mga nagiging baon niya dito sa Miss Universe kasi she's a very nice talaga at unique personality. Yung parang yung masasabi mo sincere talaga yung personality niya, 100%. Wala kang masasabi sa kanya na, plastikera, walang ganon. As in talagang, she's a very nice person. Yung, yung sincere ba na tao, ayun yung isa doon sa mga, talagang baon ni Antonia sa competition. Plus, the way kung paano siya magsalita, very calm. Kalmado lang siya. Tapos, maganda din naman yung mga sinasabi niya. Ang ganda ng tonation niya, ang ganda ng kung paano siya mag-deliver ng mga sinasabi niya. Ayun yun, doon siya talaga yung parang mag-hold ka sa kanya na parang kaya talaga nito manalo. Pero kasi may mga kandidata din naman na kung pag-uusapan ay galing magsalita, maraming kandidatang ganun. Yes. Kung pag-uusapan naman ay ganda, Diyos ko, ito na lang madami din, di ba? Lalo na sa mga Latinas, maraming magaganda. So, saan sila magkakatalo dito? Sa performance level talaga. Yes. At saka doon sa business side. Kung sino magpapayaman sa Miss Universe. Actually, kasi hindi ko masyadong kino-consider yan. Nandoon din naman na syempre, the more na mas... Kasi kung isasabihin mo, ang Miss Universe kasi parang feeling ko, hindi rin naman sila business side lang. Kasi kung iisipin mo, sana kung business side lang ang pag-uusapan, hindi nila pinanalo sa Arboni nung nakaraang taon. Ang daming nag-cheer kay Venezuela. Ang daming sumusuporta kay Venezuela. Kay Venezuela na lang ako. Bakit hindi nila pinanalo si Curaçao? Na sobrang ganda. Bakit hindi nila pinanalo si Dominican Republic? O kaya pinasok nila si Thailand? Kasi kung business side, lagi kasing sinasabi business side kasi ganito. Kung business side ang pag-uusapan is, andyan dyan sa Philippines, andyan dyan si Thailand. Kaso hindi naman sila nakarating sa dulo ng laban Sa madaling salita, talagang pumipili talaga sila ng the best of the best. At the end of the story, the best of the best. Kahit ipasok mo pa yung mga married woman, transgender, o noong nakaraan, pumasok sa transgender noong 2018, di sana maingay yun na pag-usapan yun. But hindi siya strongest So talagang maliligwak siya. Yun naligwak siya, binigyan na lang siya ng moment para to promote. But hanggang doon lang So ngayon ako, kahit sino pa ang pumasok dyan sa Miss Universe, kasi katulad na lang si Miss Lau noong nakaraang taon, transformational leader ang hinahanap nila. Pinasok nila si Laos kasi very transformational leader naman talaga. And then, sino mag-aakala na, papasok si Laos? Kung iisipin mo business side pa din, bakit pinasok nila yung mga bansa na parang alam nila na magpapaligwak sa pageant nila? May point ka doon, Mama Sam.
May ang point meaning ka kung na pa bakit. rin ng Miss Universe is sino yung empowered talaga. At the end of the story, maraming sumisisi kay Arbony na, Kesyo, ganito, hindi kasi siya marketable. Parang wala namang market kay Arbony kaya pumaksa ka Miss Universe. Konti lang ang followers ni Arbony, sa totoo lang. Oh, pero si Arbony, kung iisipin mo the way kung paano siya magsalita, yung mindset niya, panalo. She's a very Miss Universe. Kasi sabi ng gano'n ni Arbony, kahit isa na lang naman yung nanonood sa akin, basta nandoon na totoo yung nanonood sa akin at meron siyang napupulot sa akin. Aanuhin ko yung million-million na followers kung parang wala namang quality. Yeah, I agree with you. Kasi ganun It's din. the same. Kasi ako, sa totoo lang, aanuhin ko yung madaming followers ako, pero kung hindi naman sila sumusuporta sa akin. Totoo. Binabash nga yung iba eh. Yung mga followers mo, kunwari lang yung pumapalo, nagbabash din sila. Hindi. Meron ako mga talaga. Ako kasi dito yan eh. Kilala ko kasi yung sa channel ko. Yung sa channel ko, meron talaga ako mga followers talaga na lahat naman na nanonood dyan ay very sincere at talagang inaabangan nila lahat ng mga inilalabas kong video. Kasi sa tuwing maglalabas ako ng video, nandiyan dyan sila at nakaabang. So meron lang naman mga ilan-ilan na nambabash, pero kasi parang feeling ko, hindi ko naman sila nakikita consistently. Kaya parang feeling ko, mga bagong pasok sila. So ngayon ako, it doesn't matter kasi sa mga nambabash or mga nagko-comment ng, kasi geto. Hindi ako nag-aano doon. Kasi, baliban na lang doon sa mga below the belt na yung mga sinasabi. Pero kasi, as long yung topic ko, ang pinag-uusapan ninyo, yung comment doon sa topic ko, na halimbawa ang sinasabi ko ay ganito pero kinontra niya, hindi ko masasabing basher ko siya. Opinion niya yun eh doon sa sinabi ko. And then hindi ko naman hinihingi lahat na maniwala kayo doon sa sinasabi ko. It's depend kung paano ka nakinig doon sa sinabi ko at kung paano mo pinakinggan yung mga commentary ko. So nandoon yun, nagko-comment siya na against doon sa sinasabi ko. But kung makikita mo siya next week na nanonood pa rin, is still your follower. Hindi ko masasabing basher yun, Hazel. Hindi kasi of course naman. You have to open mind kasi doon na good or bad, may mako-comment at mako-comment silang bad, may mako-comment silang good. So, nandoon yun. Kumbaga parang dapat open-minded ka doon. So ako, it's okay. Ang mga basher kasi na tinatawag ko, halimbawa sinabi niya, kalbong to, gano'n. Ayun, basher yun. Below the belt na yun. Kasi wala naman siya sa topic ko. Alam naman ng mga followers ko na wala naman akong buhok. Bakit mo ako tatawagin kalbo? So, ibig sabihin, tinitira mo ko personality. Yung personal na. So, hindi ko na pinapansin yun kasi parang don't wasting time sa mga klaseng taong ganun. Pero kung halimbawa nag-comment siya, ay hindi din mama sa amin, hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi mo kasi ganito, gano'n. I respect. Kasi opinion niya yun. Yeah. I also respect that. As long yung comment mo is regarding to sa pinag-uusapan natin. Kung good man or bad man or naging negative ka man sa thinking, the way how I speak, doon yun sa kasi you have to respect reaction sa sa opinion mo. Mag-ano ka doon mag-respect ka din kasi sa opinion din nila at sa kung ano yung pananaw nila. Kasi they are respect you. So, nag-react lang sila. So, bakit ka ma-offend doon? Reaction nila yun. Ayun, ganun ako the way kung paano. So, I'm grateful. So, tama din yung sinasabi ni Arbony na, ang sinasabi ni Arbony kasi na yung quality na parang hindi ko naman kailangan na madaming followers. Kung magpa-follow sila sa akin, it's good for me. It's very good for me. But, doon lang ako naka-stick sa part na kumbaga, ito lang yung nakikinig sa akin. So, I'm grateful. So, hindi ko kailangan na magmadali dumami sila. Ganon.
So, yun. Yeah. So, yun sa Arbony. So, kung pag-iisipin mo, ay naku, lugi ang Miss Universe because of Arbony. Hindi natin alam. Baka nalulugi ang Miss Universe. Hindi nga natin alam kung saan ba sila nalulugi. Nalulugi siguro sila dahil sa may-ari. Pwedeng ganon. Kasi yung may-ari, syempre, yung mga sponsors, hindi pwedeng, parang hindi basta-basta magtitiwala na parang, ano ba yan? Parang wala namang paano ko mapopromote yung mga ganitong bagay kung ganyan ka magsalita. Yeah. Kaya siguro kung mapapansin mo, nabawas-bawasan din yung kung paano magsalita itong si dito Punan. sa social media. Tapos siguro pangalawa, siguro may problema na talaga yung Miss Universe noon. Pa-consider din natin yung problema ng COVID noong 2019 na lahat naman tayo bumaksak and then back to zero talaga. So, i-consider mo yon na kasi parang wala silang nagawa as in ilang taon yun. So, inilaban nila yung Miss Universe pero wala ganun pa din, hindi pa rin kumita kasi nga, syempre, sunod-sunod. Kasi kung isisisi mo kay Arbon, isisisi mo kay India, isisisi mo kung sino pa man yung kay Susubili Tonsi, parang unfair kay Andrea Mesa. Kung iisipin mo yung point of view na parang ay Miss Universe materials pa rin ang hinahanap nila. Gusto pa rin nila quality girl talaga. Kaya ito yung pinapanalo nila. So ako, naniniwala ako na mananalo ka Miss Universe because of your quality. Yung background mo, yung kung ano yung ginagawa mo sa mundo, at saka kung paano ka nagiging transformational leader. And then, the way kung paano ka Yeah. magsalita. Kaya, malaki pa din yung chance ni Michelle D manalo sa competition na to. Kasi nakikita ko naman na yung quality ng isang Michelle D is pasok doon sa panlasa na para pwede mong matawag na Miss Universe. Yeah, very well said, Mama Sam, ng bonggang-bongga. Kasi syempre may mga iba talagang may iba na nagdi-disagree, may ibang nag-a-agree, pero hindi natin sila mapipilit na maniwala or hindi natin sila mapipilis na na paniwalaan yung opinion mo. At saka entitled ka naman sa opinion mo at sa kanila din dapat na rin natin respetuhin yung opinion nila kasi yun yung paningin nila. Ganun lang din, Ako, vice versa. wala akong doon, masasabi doon sa mga nagko-comment. Nire-read ko siya and opinion nila yun eh. Ako nasabi ko na yung sinabi ko, so bakit pa ako makikipagtalo? So ayun yung opinion ko, ayun yung opinion nila, and then meet halfway, ganon. So respeto sa isa't isa, yun yung importante. Hindi ko po pwedeng kontrahin yung kung ano yung sinabi nila na Minsan lang meron ako talagang, syempre katulad niya, may opinion sila doon sa sinabi ko. So may opinion din ako doon sa comment nila. Doon ako nagko-comment na parang sandali lang muna. Or pananaw mo yan, pero ito yung sinasabi ko. So, yan, ganon. Hindi ako nakipag-away dyan sa kanila kasi maliban na lang doon sa mga another, talaga, below the belt. Pag below the belt, parang kilala mo na kung sino yun. Yung parang, hindi to taga dito, hindi to followers talaga dito. Hindi ka kilala, o kaya ganon. Mga bago lang siya, ganon. Yung halimbawa, doon sa Mama Sam Vlog, ang alam lahat ng followers ko doon. Sinasabi ko lagi na maganda ako. So bigla ka nag-comment, masyado ka naman assuming naman tong baklang to na maganda siya. Hindi ko siya followers kasi hindi niya alam na ganun talaga ako magsalita. Na comedy pala yun, na hindi masyadong seryoso doon sa Mama Sam Vlog. O diba? But takes time kasi sa mga taong ganun naman, I takes time naman na parang siguro sa susunod papanoorin ka nila uli, so abangan ka nila uli. So hanggang sa ma-fall in love na sila sa'yo na parang, sige na nga, ganon. Nakakaloka. Sana all na lang talaga. Hindi, ayun yung natutunan ko dito sa ginagawa ko. You have to wait, you have to accept, you have to respect. Kasi kung hindi, kung pipiliin mo lang yung mga tao na ito kasi yung gusto ko ito kasi yung nanonood sa iyo, ito kasi hindi siya nang babastos dito. Ito hindi niya binabara yung mga kino-comments mo. Kung lagi ka nandoon lang sa mga taong yun, paano ka mag-grow? Yeah, kung sa bagay. So hindi ko sila paano ka mag-move on? Kasi ang kailangan ko sa kanila, i-prove ko sa sarili ko sa kanila na ganon. Kasi you no need to explain your side
Kumbaga parang hindi ko naman kailangan i-explain kung bakit ito yung sinabi ko, kung bakit. Kumbaga, ito yung pananaw ko doon sa nakikita ko. So, doon sa nararamdaman ko. So, it's up to you kung paano mo i-accept yun. Ngayon, kung in-accept mo yun at nirespeto mo yung opinion ko, I'm grateful. Pero kung hindi naman, okay lang din naman sa akin. Thankful pa rin ako kasi sumuporta ka pa din at the end of this story. Yun naman yung importante. True. Nandiyan ka to support me. Hindi yun nandiyan ka to make me parang i-keep out ka na gano'n. Sa sobrang naranasan ko na nang binash ako noon yung kay Gasini Ganados, doon talaga, I proved to myself na parang, ito yung stand ko, ito ako, dito ako, ito yung sinabi ko. So, maaaring hindi nyo nagustuhan yung sinabi ko, hindi ko siya, kumbaga, hindi ko i-please ang lahat. Kasi ito yung opinion ko. Kung opinion mo yan, respetuhin kita. Pero, opinion ko to akin to So, at saka hindi mo pwedeng saklawan yung opinion mo kasi opinion mo yun. Kasi kung sinaklawan nila yung opinion mo, parang hindi na ikaw yun. Parang hindi ka na nagpapakatotoo. Hindi, kasi ang gusto nilang mangyari, you have to agree lang ng agree. Kaya nga, di ba, kapag nagsalita ka ng against dun sa kandidata, ang sasabihin nila, ay nako, ito against to kay ganito, ganyan. Pero hindi. Ang purpose mo lang is to promote the girl, number one. Pangalawa, yung to improve pa more. Baka kasi hindi nila nakikita na gano'n. Oo. And then, of course, yung mga sumusuporta na parang kailangan din natin minsan mamulat din na hindi naman sa lahat ng oras ay palagi tayong panalo. Nandoon din sa ano. So, nag-try din naman ako na parang, sige, to support the girl na kung ito yung gusto ninyo, supportahan na lang natin. So, para walang away. Nag-try din naman ako Kaya lang kasi, parang kapipilit kasusunod ko, nawawala yung nawala na yung authenticity mo sa pananaw mo dun sa girl. Katulad na lang, halimbawa, Celeste Cortez. Pag nagsalita ka na against kay Celeste noon, magagalit sila. Ang daming galit. Pero hindi nila naiintindihan saan ba may kulang, ano ba yung kailangan. So, kapag nagsalita ka naman ng ito yung kailangan, ito yung dapat intindihin at gawin, hindi naman nila ina-accept. Yes, tapos sinasabi, perfect ka ba? Ikaw na lang lumaban. Mga ganun yung mga salitaan nila So ngayon, ang ending nun, pare-parehas tayong tunan. Very true. Kakaloka. Kasi gusto nyo ganun Sama-sama tayong lulubog. Ganon. Nakakalungkot lang kasi sa mga hindi naman lahat Nakakalungkot kasi sa ibang mga fans na nanonood lang sila ng vlog tapos hindi naman nila iniintindi kung ano ba talaga yung purpose mo, kung bakit ginagawa mo yun para sa sa constructive criticism. Hindi naman to down the person. Hindi mo naman nilalait yung ang napansin ko kapag ayaw nila doon sa kandidata, ayaw nilang i-accept yung sasabihin ko. True. Kapag gusto nila yung kandidata, kahit nakikita na nila na ganito yung ginagawa, ganito yung medyo kulang, hindi pa rin sila, talagang hindi sila matitinag. Kailangan doon tayo sa support tayo kasi supporters nga sila. So no matter what, so you have to understand it. Supporters nga sila. So no matter what happens, support nga sila. So para masuportahan mo lang din sila, so suporta ka na lang din sa kanila. So hindi ka kumbaga parang doon ka na lang sa sige kung ano yung tingin yung makakabuti para sa inyo. So doon tayo. Yes. Ano naman ako doon? Respectful naman ako sa mga comments nila at saka iniintindi ko naman yon at saka nilalagay ko rin yung sarili ko sa point of view nila. Kaya kaya natutuwa din ako sa mga nag-a-against sa mga sinasabi ko kasi ibig sabihin may mga ibang opinion din naman sila at valid yun. Hindi lang yung sinasabi ko yung valid. Yung pati yung sa kanila, lalong-lalo na sa mga subscriber, super valid lahat ng mga opinion nyo. Magiging respectful lang tayo sa tao. Huwag tayong tumira ng personal. O diba? Halimbawa, nag-comment siya doon, ito yung sinabi ko. Tapos, ito talaga yung nakikita ko. Tapos bigla niyang babalikin yun. Hindi, ganito. Hindi na kita pakikialaman doon sa sinabi mo, pero ang reaction ko dyan, hindi din. Ganon. Oo naman. Siyempre, kailangan panindigan ang sinabi mo. Ganon.
Ganun ako. Magpanindigan tayo dito. Bahala ko dyan, ganon. So, kumbaga, ganun na lang, bahala ka dyan, opinion mo yun. Ganon. Kung sabi ko na yung nasabi ko, ganon. Ito yung gusto ko Yes. sabi. Yeah. But at the end of this story, we have to respect each other and you have to True. support Understand each other. Una dapat sumuporta tayo doon sa kandidata natin kasi kandidata natin yon. So kung hindi ka sumusuporta, para ka namang taga-ibang bansa na yung taga-ibang. So number one, parang ang nakikita ko, kahit sinong kandidata na ilalaban natin sa international pageants, she's strong or not, you have to support her 100% kasi you are a Filipino. Hindi naman ako American vlogger, hindi naman ako Thai vlogger. I'm a Filipino vlogger. So mag-expect ka sa akin na support talaga ako doon sa Filipino, sa Pilipina or kung sino man yung inilalaban natin sa international pageant. Sometimes meron ako mga sariling sariling gusto, but of course, katulad mo din ako na meron ka ding gusto, meron ka ding so have to respect each other. Kasi minsan, hindi naman sa binibigyan mo sila ng publicity kasi yun yung paniniwala mo na na pananaw mo dito. Halimbawa, si Mr. Thailand at saka si Mr. Philippines. I love Miss Philippines kasi syempre Philippines yan. Pero kasi, syempre, mas gusto ko si Thailand kasi he's a charming. Tapos nakikita mo yung personality niya, is very nice. Pag napapanood mo siya na parang mapapaniwala ka sa kanya na kaya niyang manalo sa competition na to. He's parang attractive din. And then, normal din naman tayo na magkagusto tayo o magustuhan natin yung ibang kandidata. Ganon. Yeah, like, tama yun. Parang, I love Miss Thailand, Antonia Forsyth, pero kasi iniisip ko din yung mga bagay-bagay na makakabuti para sa kanya. Iniisip ko din na parang may ibang kandidata kasi siyang makakalaban. Kaya hindi ako basta-basta magdi-disagree doon sa parang I know si Antonia na to. Kasi meron naman din talaga ang pulag ko naman kapag hindi ko nakita yung ginagawa ng ibang kandidata. At the same time, meron din tayong kandidata na masasabi mo naman na very strong. Lumalaban. Sinasabi nila, nako, pati thank you girl yan sa sa Miss Universe para wala din naman yan, ganon-ganon, ang lamya-lamya. Guys, naiintindihan ko na yung iba hindi naniniwala kay Michelle D kasi meron silang sariling manok na gusto nila ilaban sa Miss Universe. Pero sana maintindihan din ninyo, yung laban ni Michelle D sa Miss Universe is laban natin lahat. Yes. As long nakakapagsalita ka ng Tagalog, you are Filipino. So, Philippines yun SAS ni Michelle D na dadali niya sa Miss Universe, hindi naman Michelle D. Yes. So, you have to support her 100%. Bakit ka magnenega sa kanya? Kung parang nagnega ka na rin sa sarili mo. So kung hindi ka naniniwala, respetuhin ko yan kasi pananaw mo yan. Pero sana respetuhin mo din yung iba. Instead namang buraot ka dyan, huwag ka na lang mag-comment. Correct. Kasi parang hindi naman hinihingi yung opinion mo kung ang i-comment mo lang doon sa ibabato na ilalaban natin ay wala din naman palang kwenta yung sasabihin mo. Kasi nagmumukhang useless ka lang din. So, ang better na gawin mo is kung meron kang nakikita sa kanya na pwede niya pa i-improve, ayun yung i-comment mo. Kung ano yung suggestion mo na pwede niya pa ma-improve doon para sa laban niya sa competition. Hindi yung ay nako, wala naman yan. Hindi naman wala naman kulang na mahina yung caliber niyan. Hindi naman magaling. Instead na ganun yung sabihin mo, di sana sinabi mo, much better siguro mag-training pa siya sa ganitong aspeto para tumaas yung level ng caliber niya sa ganitong pasarela. Yeah, I agree. Super agree ako sa sinabi mo, Masam. Sana yun maano yung mga followers din, mga fans, mga Fadyan fanatics na magiging open-minded tayo sa lahat ng bagay. Hindi pwede na kung hindi lang nanalo yung manok mo, isisiraan mo yung isang kandidata. Kung hindi manalo yung manok kaya mo. Kaya nga sinabi ni Michelle D. Hindi pa ako lumalaban, hinusgahan mo na ako. Hindi pa ako nakakarating sa pageant, sinabihan mo na akong talo.
Yes. So, Nakakaano ibig yon. sabihin, kung wala kang trust sa kanya, wag ka na lang mag-comment kasi ikaw yung nagmukhang masama sa kinoment mo. True. Ikaw yung naging masamang tao. Mm. Tapos binubuli mo siya. O, di ba? Mukha ka Kaya tuloy nga, bully. at the end of the story, kahit ano pang sabihin mo dyan, tama din sinabi ni Michelle D. Hindi mo makukuha sa akin yung corona kasi kahit anong gawin mo dyan tumbling, kahit anong gawin mo dyan sabihin mo pa dyan, ako pa rin ang ilalaban sa Miss Universe. Totoo. Yun yung pinakabonggang sinabi ni Michelle D. Kahit maglakad pa sa buhangin or sa bubog yung bet ninyo hindi mananalo kasi nga siya kanya yung corona, hindi niyo maaalis yon kahit tumambling pa kayo, mag-split pa kayo diyan. Sa kanya ang corona, siya ang lalaban, wala kayong magagawa. So, wala yun. Ganun eh. So, you have to accept. And then, kung ayaw mo naman kay Michelle D, edi manahimik ka na lang. Yan ang perfect na gawin ng mga basher. Pero hindi sila Diba? hindi Oo. kaloka Kasi kasi. useless din naman yung mga pinaggagawa mo dyan. Oo, di manahimik ka na lang, gumawa ka ng sarili mong vlog, i-vlog mo yung ano, o sino yung gusto mo ilaban doon. Oh, yes, tama. O, tingnan Kasi natin kung nandito may tayo manood. para Charot lang. magkaisa. Nandito tayo para magkaroon tayo ng unity ba sa laban natin. Kasi syempre, tulad din na sinabi ko, Philippine sash pa rin. And then, hanggat hindi natatapos ang competition, may pag-asa ang Michelle D sa competition ng Miss Universe. Hanggat wala pang nadideclare kung sino ang panalo. Totoo. Nag-uumpisa pa lang, guys. Wag kayong magbigay ng statement na panalo na ito, panalo na ito. Walang Eto, ganon. nung una, hindi sila naniniwala papasok yan sa semifinals. So siguro ngayon, parang na-convince na sila na papasok yan sa semifinals. Eto na yung sinasabi nila, hanggang top 16 lang yan. Diba? So, hindi ko naiintindihan. Yung wala sa top 16, sinasabi ninyo, sabi ko na nga ba, wala sa top 16. Yung meron kayong kandidata na hanggang top 16, sasabihin nyo hanggang top 16 lang yan. Bakit ba hindi nyo na lang maging positive thinking na ang gawin natin, instead Umabot na sa dulo. iisip ko lang na top 16, bakit hindi mo na lang, sana umabot siya hanggang dulo. Yung hoping, yung prayer, baga, isagad mo na. Kasi O, the diba? more Hindi kung pwedeng, paano ka mag-positive, at doon na tayo, meron mga kulang pa kay Michelle D. Hindi naman natin madidinan yun. At kahit sa ibang kandidata din naman, may mga kulang pa din. Kung ang Mexico naniniwala sila, malakas ang pambato nila kasi maganda, marunong magsalita, matangkad. matangkad. Pero may kulang din naman sa kanya. Ganon din naman kay Puerto Rico. May kulang pa rin kay Puerto Rico. May kulang din kay Colombia. May kulang din kay Thailand. Pero nandoon na yun sa girls kung paano nila ilalaban yung mga sarili nila. So dapat ikaw, think positive ka na lang. Parang dito lang yun eh. Naku, mag-e-exam ako dito sa board exam ko. So ikaw ba sasabihin mo kasi dahil hindi ka magaling magmemorya, ang sasabihin mo na kagad sa sarili mo, baksak na ako dito. So, hindi True. dapat gano'n. Dapat kaya ko to, ipapasa ko to, ilalaban ko to. Ganon. So, kaya kami, nagko-comment kami na talagang kasi kahapon may nabasa ako. Nako, yung comment mo naman, hanggang pagdating naman ng finals, mawawala naman yan sa eksena. Ganon. So, ang negative mo, syempre, ang reaction ko naman doon sa comment niya, ang negative mo naman mag-isip. Eh di sana maging positive ka. Kaya nga, try and try again. Better luck next year. Ganon. So, kapag naligwa, better luck next year. Pag naligwa, better luck next year. Kasi taon-taon naman tayo nagpapadala sa Miss Universe. But guys, wag mawawala yung hope ninyo. Kasi in 42 years na hindi tayo nanalo sa Miss Universe, dumating yung araw, sino mag-expect na si Pia Wurtzbach pala ang magpapanalo ng Miss Universe? Eh, nagsali na siya noong 2013, pero hindi siya nanalo. So lumaban pa siya ng 2014, hindi siya pumasok sa top 5. Hindi pa rin siya nanalo. As in, naligwak talaga siya. Buti nga noong 2013, nag-first runner-up siya.
Pero nung nawala na talaga siya sa eksenang tuluyan. Sinong mag-aakala na si Pia Wurtzbach ang magbibigay ng corona ng Miss Universe sa ating bansa after 42 years? Who knows? Yeah. Kaya masaya. Dapat yung hope natin na manalo ulit sa Miss Universe nandoon lang, pero wag tayong wag tayong ng kandidata natin. Nagnega. Lahat bigyan natin ng hope. Dapat mag-chance ka, ka. Ayun, katulad niyan, itong si Miss Ora International. Wala yung mananalo yan. Bakit ganun ang iniisip mo? May ganda naman siya, may aura naman siya. So parang sinabi mo na lang din na dahil kulang sa publicity, kaya ganyan yung sinasabi mo. Hindi. So nandoon ng chance. Andoon yung kasi candidate siya. Depende na yon sa caliber niya. Depende na yung kung paano siya makikipagsabayan. And then let's see, malalaman natin yan sa coronation night. Ganon. Yes, and very well said talaga, Mama Sam, ng bonggang-bongga. O di ba? Sana na lang, support na lang muna natin ng bonggang-bongga. Support lang. Tingnan natin kung ano yung natin kung ano yung ipapakita. Siyempre, as a vlogger naman, ako naman, to promote her naman. Ayun naman yung trabaho ko dito. To promote her, to boost yung confidence level natin na kaya natin to Philippines. Ganon. True. So, push lang natin ng bonggang-bongga. Cheer up. Parang cheering lang yan. Hindi natin alam kung ano yung ipapakita ng ibang candidates. So, let's see. Malaman natin yan. Then, don't take it seriously na parang akala nyo nagiba na yung mundo natin kapag hindi tayo nanalo. Na akala mo, ang laki ng pusta natin. Oo. Tapos hindi na sila nakaka-move on. Super lait pa sila doon sa nanalo. Mga ganon. Ba't ganon sila? Hindi ko alam. Just enjoy it. Ganon. Have fun. Just play the game. Ganon. True. So, ikaw, sa mga Latina, last question na, sa mga Latina, sino nakikita mong malakas ngayon? After neto nakita mo sila sa Smile Trade, sa mga galawan, sa mga paandar. Sa mga galawan ng sa mga galawan ng mga Latinas, obviously naman na si Venezuela yung nagbibigay ng laban na laban din sila pero si Venezuela yung mukhang game sa competition. Tapos medyo timid pa itong si Mexico. All and all, Mama Sama, namimili ako kay Nicaragua, Venezuela at saka Puerto Rico. Pero yung ko ngayon, yung vote ko ngayon sa nakita ko doon sa mga videos nila, sa mga pictures, ay lumalaban talaga itong si Venezuela and Nicaragua. Ako naman, siyempre mag-ingat ang mga kandidata sa galawan ni Venezuela, sa galawan ni Puerto Rico. Pero, mas mag-ingat sila, I think, kay Miss Nicaragua. For now, si Nicaragua ang nakikita kong, medyo parang nakakatakot na sa mga Latinos. Ganon. So, let's see. Kasi pwede ba mabago yan? Hindi natin alam. For now lang. Kasi parang yung behavior niya, ando doon na parang very clear na parang siya, tahimik lang pero she's the strongest. Hindi katulad ng iba, strongan na tapos wala naman na palang ibubuga dun sa dulo. So, good luck. So, sabi yung gano'n, you know when you pick. Sabi yung gano'n, di ba? Ano to, Sham? Si Subsu? No to pick. No to pick. Hindi yung parang, ngayon pala paandar ka na. Tapos mamaya pag dumating na yung Miss Universe, nagpaandar na lahat ng kandidata. Naloka kasi yung paandar mo, natabunan na. Yes, totoo. Kaya, good luck sa mga Latinas kasi pinakita nila sa mundo, sa universe na very strong ang mga batch ng Latina ngayon. Very magaganda. So watch out. Mag-ingat si Michelle D. Mag-ingat at mag-train. Hindi pwedeng complacent lang siya dito sa na to kasi nakita naman niyo yung galawan ng mga Latinas. Hindi pwedeng, kaya ko yan. Walang ganon. Mag-training ng bonggang-bongga. Kakayanin niya to ng bonggang-bongga. Tingin mo nakikita ni Michelle D yan?
Of course, Mama Sam, sinong hindi? Kung ako, mananahimik ako pero tingin ako sa mga kalaban ko kung sino yung nagmamaganda dyan. Dahil sa susunod na magkita-kita kami, kakabugin ko sila. Ganon yung mindset ko kung ako lang. And I think ganon din si Michelle D kasi very strong woman nga itong si Michelle D. At hindi nagpapagapi. Wala pa nga daw siya sa kompetisyon, talo na. Hindi pwedeng ganong level siya. Kailangan lumaban siya. And I think naman pinaghahandaan niya talaga to. Ako medyo na-excite ako lalo kasi parang feeling ko, yung nakikita ko kay Michelle D, hindi siya paandar, di ba? Parang tahimik lang, tapos pucho-pucho lang yung mga ginagawa. Pero ang gusto ko doon, parang pagdating sa Miss Universe, biglang boom, bomba. Oo, silent but deadly. Di ba? Yung personality ni Michelle D, silent siya but deadly. Hindi ko yan masisiguro sa inyo na gano'n talaga. Pero yun yung na-figure out ko. So, yan. Sana mag-align. Charot. Mag-align ang mga stars. Anyway, so yon. So mag-invite ka na sa kanila kung may gagawin kang live, eksena, Choba Channel. Yes, thank you. Maraming salamat Mama Sam sa pag-invite muli sa akin. Syempre, don't forget to subscribe Mama Sam Brusas, Mama Sam Vlog, syempre. Tapos, syempre, ang Sam Brusas Crown na dito ako na pinanganak. At syempre, yung Samsam TV. Pero, meron din ako ipapasubscribe sa inyo, guys. Gaisel Ortega, Cruella and Pageantry. Please subscribe kung hindi pa. Meron akong live later, afternoon. Maraming salamat. At syempre, meron akong bagong YouTube channel, Jing Ortega Daily Vlogs. Doon ko sasabihin kung sino yung first kiss ko. Doon ko sasabihin yung first crush ko. Doon ko sasabihin everything about me. All about me, myself, and I. Thank you so much, Mama Sam. Don't forget Jing Ortega Daily Vlogs. Thank you, Mama Sam. And I love you so much. So, please support Gaisel Ortega sa kanyang bagong YouTube channel. And then, ayun nga, syempre, abangan nyo mamaya yung kanyang live na bonggang-bongga. And then, sa akin naman, of course, abangan nyo yung Mama Sam Vlog, yung kwento ni Samsam TV, at saka syempre dito sa Sam Brusas. So, maraming salamat, guys, sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. At saka, guys, pa-subscribe naman ako or pa-follow naman ako sa aking Facebook sa akin Sam Brusas. Brusas Sam. Ikaw na to. Brusas Sam. Yung mga naka-follow doon sa sa Sam Brusas na hindi pa nakaka-follow sa Brusas Sam, sana kayo doon, mag-follow kayo kasi baka in the future kasi bigla ko ng yung tanggalin ko na yon. Yes. So guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you. See you later.